nagpipitas sa tubig, may nilulusong sa bakawan, at may pinagpupuyatan. Kakain tayo this morning ng mga pagkain mas masarap dahil pinaghihirapan. Alamin natin ang mga pagkaing extra challenge kunin pero may sweet ending naman kapag kinain. Umpisa natin ang challenge sa ising pitasina damo. Ito'y kulay berde, manipis at pahaba. Ito ay isang uri ng damo na nabubuhay lamang sa ilalim ng tubig tabang. Sa ngayon, bibihira na lang. Pero imbis na lupa, dito yan bubunutin sa sapa. Yan po yung mga isang pagkain o ulam na talaga namang nagsalba sa amin. Ito ang balayba. Pero bakit nga ba ito kakaiba? Ang balayba ay isang uri ng freshwater eelgrass o tape grass. Isa itong nabubulaklak na halamang tubig. Ang mga dahon nito ay pwedeng humaba mula 6 inches o kalahating ruler hanggang 6 feet o singtangkad ng tao. Dami mong alam, Kuya Kim! Pagka ganun kalalim, binubunot po namin. Saka ang kinukuha lang naman kasi dito is yung pinakatalbos niya. Matapos pitasin, kailangan munang linisin. Para kahit papaano naman, malinis pag linuto natin. So, kailangan lang natin pigahan ng kaunting asin para matanggal din yung kanyang gaspang at para lumambo naman. Pwede nang isahog sa mga ulam katulad ng tinola at sinabawang isda. Masarap po siya. Parang seaweeds lang din. Hindi lang daw nila na ipapasa ang lumang tradisyon sa makabagong henerasyon. Napapakinabangan pa nila ito sa kitang mula 50 hanggang 100 pesos kada tali. Mula sa madulas na tubig tabang. Dito naman tayo lulusong sa bakawan. Para sa nakakasosyal tignan pero pangmasang presyuhan na lobster. Ang padre de pamilya na si Jessie nangunguha raw ng tinatawag na mud lobster na nabebenta niya ng 25 pesos kada piraso. So, bale ito yung tirahan ng mud lobster o kaya yung bahay niya. Itsurang bulkan. Challenging silang hanapin mga kapuso. Katunayan, kailangan humukay ng hanggang 2 metro sa lalim ng lupa. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Hinuhukay ang lupa hanggang sa may lumabas na tubig sa surface. So yan, abot ng tubig niya. Hudyat na raw ito para ilagay ang trap na kung tawagin ay kapang. Yan, pag nasagi yan ng mud lobster, kusang maglalakyan dyan. So yan, ilalagay na natin. So ngayon, binalikan na natin yung mud lobster trap after 30 minutes. So yan, natanggal na yung lock. So yan, may nahuli na oh. So. Bukod sa mahirap na hulihan, mitikuloso din daw linisan. Tanggalin natin yung laman loob. Tapos itong nasa ano niya, dulo. Tapos tatanggalin natin yung putik sa ano loob. Ayan. Hindi yan kasama sa kakainin, ha? Paborito daw itong iluto ni Jessie sa gata at butter. Lalagay na natin itong mud lobster. Makalipas ng 3 minuto, luto na ang 2 putahe. O ha? Hindi man daw kadalian ang pagkuha at kalakihan ng kita? Palagi naman lobster ang ulam ng kanilang pamilya. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinira at community sa interes ng online universe pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kay Rick, isang asong inabandona ng kanyang amo, may nakasabit pang sulat sa liig. Ano kaya ang mensahe para sa sino mang mag-aampon sa aso? Sana po alagaan niyo po ng maayos ang aso ko. Kamusta na nga ba ang asong si Panda? Ang alam ng marami ang tarsier ay endemic o makikita lamang sa Bohol. Pero ba't may tarsier nakita sa South Cotabato?
Sa Cagayan de Oro naman may Tarsier na tumambay sa isang eskwelahan. Nakasabay kaya sa uwian ng classmate nilang Tarsier? Alamin mamaya. Testing tipaklong sa Mindanao paboritong gawing ulam o pulutan. Kakainin daw bago makuha. Ibang hirap naman daw ang nabibigay nitong pagkaing apan na para mahuli, kailangan mo pang pagpuyatan. Gabi hanggang madaling araw daw bumabagal ang kanilang kilos. Ang apan ay isang uri ng ulam o pulutan na gawa sa pritong tipaklong o grasshopper. Karaniwan itong kinakain sa Mindanao lalo na sa mga lalawigan ng Cotabato, Davao, Sultan Kudarat at General Santos kung saan bahagi na ito ng lokal na pagkain at kultura. Medyo may kamahalan ng presyo ng apan. Katumbas lang naman ng 1 kilong bigas. E papaano ba naman? May kahirapan itong hulihin. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Gamit ang ilaw na pang-attract sa apan, mas dumadami ang huli ng mga lokal. Ganito yung pagkuha niya, no? Tumatalon. Kaya lalagyan natin sa lalagyan. Maliit na pan. Ang nagpapahirap daw sa kanila sa paghuli ang kabilugan ng buwan. Ito ang mangyari pag may buwan, lumilipad yung iba. Pero kapag nahuli naman daw, tiba-tiba na. Tulad ng tindahang ito ng pamilya ni Mariel sa South Cotabato, mahigit 2 dekada nang nagbebenta ng apan. Yung mama ko po yung nagsimula ng negosyong ito. Tapos sa ngayon is kami na po yung nagpatuloy ng mga anak niya. ₱50 kada baso, habang 100 pesos naman kada tub ang benta nila sa pritong apan. Crispy tipaklong, anyone? Namis na alat-alat pero masarap naman siya. O sa 3 naming pinakita, saan kayo pinakanatakam? Patunay ang mga pagkain yan na mas masarap matikman ang mga bagay na pinaghihirapan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Taong 2022 nang kumalat sa social media ang sulat na ito. Laman nito ang nakakalungkot na message ng isang amo sa isang aso. Sana po alagaan niyo po ng maayos ang aso ko. Kaya ko po ginawa ito dahil lagi nagagalit si mama sa kanya eh. Hindi ko man kagustuhan to. Sorry, Panda. Sa CCTV footage ng City Hall, mapapanood ang madramang pamamaalam ng dating amo sa kanyang alaga. Sa video makikita naglalakad muna ang binatilyo sa circle area hanggang sa tumigil ito at naupo. Matapos ng 2 minuto, niyakap nito ang aso at saka tumawid sa kabilang kanto. Halos 4 na taon matapos ang tagpong ito, kamusta na kaya ang aso? Magkita ba kaya sila muli ng amo? Abangan! Sa lugar na ito sa Mandaluyong City kung saan iniwan ng babaeng Aspi na si Panda, una siyang nakita ni Nicole. Meron po kasing gate doon, tapos may hook po. Tapos doon po namin tinali si Panda. Ang ginawa ko po, nung medyo nagpahawak na siya, unti-unti ko pong kinuha yung papel dito na nakatali sa leash niya. Halata po kasi doon sa letter na love talaga ng bata na nag-iwan si Panda. Napilitan lang talaga siya. Panda! Binalikan niya ito at saka dinala sa isang vet center. Panda! Dahil marami ang naantig sa kwento, marami rin ang tumulong kay Panda. Pansamantalang inaruga siya ng Philippine Pet Birth Control Center. At sa pamamagitan ng kanilang tulong, napunta siya sa pangangalaga ni Pamela Gueco ng grupong Strays Worth Saving. Si Pamela planong i-reunite si Panda sa dating amo sa pag-asang bumuti ang kalagayan nito. Magkita na nga kaya sila? Abangan maya-maya lang. Dito naman sa Norsagaray, Bulacan, Inom precious tubig, very good instant online celebrity ang asong ito na hindi man daw iniwan, may kulang naman ang bahagi ng katawan. 2 lang kasi ang kanyang mga paa. Pero eto, nakikipagsabayan siya sa buhay. Ang isa pang twist, hindi raw siya nag-iisang ganito sa pamilya. Sino-sino sila? Sa bahay na ito naninirahan ng isang pamilyang may mahigit na 40 miyembro. Pero hindi sila tao, mga kapuso, kundi mga aso. Lahat sila alaga ng 49 years old na si Rianin.
Pero sa tagal na raw niyang mahilig sa aso, 2021 lang nung unang beses siyang makakita ng asong putol ang dalawang paa sa harap. Pag angat kong ganon, sabi ko, hala, walang paa sa unahan. Ayun, inalagaan namin yun. Sobra naming minahal yun. Nabuhay lang siya with 2 months. Pero lagi kong kinakausap yung libing kung saan namin siya nilibing. Sabi ko, balik ka. Tila ba nagkatotoo ang dog reincarnation dahil ang nawalang tuta ni Rialin, tila bumalik sa kanya. Sa mga sumunod niyang asong nanganak, hindi na raw nawalan ng mga tutang putol ang mga paa. Nariyan si 5-year-old Aspi na si Drogo, na sinundan ni Blackie at 4 years old. Sina Precious at Sunshine na parehong 3 years old. Si Quenny na 2 years old. Ang 1-year-old na si Lolong. At si Cindy na 3 linggo pa lang. Pero paano nga kaya nangyari ito sa kanyang mga alaga? Ito usually developmental problem to eh. Nung buds pa lang siya, yung baby o yung puppy, maliit pa lang yan, hindi nag-form yung limbs niya properly. Kapag nawawala ng bahagi ng katawan, ano kayang naiisip ng mga hayop? Meron tayong tinatawag na neuroplasticity, kung saan nagbabago ang utak nila sa pagkontrol sa kanilang katawan. Ang nervous system nila ay nag-a-adjust para masanay ang katawan sa bagong itong kondisyon. Ayon kay Rielin, may bago na naman daw blessing na dumating ngayong buwan. Yan na naman siya, Dahil nanganak ulit ang kanyang aso ng isa pang tuta na walang front legs. Isang masayang balita ito para sa kanilang pamilya. Congrats, Rielin! Pero hindi lang si Rielin ang may panibagong kwentong ibabahagi. Kamusta na nga ba ang asong si Panda? Ilang araw lang matapos ampunin si Panda ng strays worth saving, napag-reunite ulit si Panda sa kanyang dating amo. Nakilala agad ni Panda ang dati niyang amo. Ginalaw-galaw pa niya ang kanyang buntot. Sa huli, naging maganda naman ang daw ang epekto kay Panda nang muli nitong pagkikita sa kanyang dating amo. Pero minabuti ng founder ng shelter na patuloy ng kupkupin at talagaan si Panda. Makalipas ang ilang taon, malaki na ang pinagbago ni Panda. Isang makulit, masigla at masayahing aso na siya. Sa tamang pagmamahal at pangangalaga, ang bawat asong nasaktan o may kakulangan, pwede pang muling mabuhay ng masaya. Dami mong alam, Kuya Kim. Organic encounter. Pero sa Pinoy Pride na Philippine Tarsier. Hindi yan fantasy, kundi reality ng mga residente sa South Cotabato. But wait, there's more. Pati sa loob daw ng eskwelahan sa Cagayan de Oro, sit-in classmate yan? Kaano man ito ka-cute, hindi ito pwedeng lapitan at hawakan. Snob ba si classmate o may malalim na dahilan? Sa organic encounter na to, may uwi kayang luhaan? Sikat man sa buho ng mga Philippine Tarsier, alam niyo bang hindi lang sila dito matatagpuan? Present din sila sa ilang bahagi ng Eastern Visayas katulad ng Samar at Leyte at maging sa Mindanao, partikular sa mga lugar na may makakapal na kagubatan. Pero isang araw, present din daw sila sa isang classroom sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, imbis na 20 lang ang mga estudyante sa loob ng classroom. May napansin daw silang tila may salimpusang classmate nakisit-in sa likod ng TV. Yung kasama kong guro, ang una nakita, nag-install kasi siya ng HDMI sa kanyang television. Biglang mapansin niya na may gumagalaw sa likod, akala niya daga, yun pala ay tarsier. Nagkagulo yung mga estudyante kasi yun nga, ang cute, maliit, gusto nilang kunin pero sinabi namin na wag kasi bawal sa batas. Nakasabay kaya sa uwian ng classmate nilang tarsier? Alamin mamaya. Itong mga tarsiers natin, unique sila among other animals. Nag-evolve sila para magkaroon ng malalaking mata. Ginagamit nila to basically para makapag-hunt. Meron silang nocturnal lifestyle, active tuwing gabi. Ang mga tarsier kilala bilang highly stressed animals. Ilan sa stressors nila ang ilaw o liwanag, ingay at kapag sila hinahawakan ng mga tao. Manipis ang bungo ng mga tarsier, kaya kapag sobrang naalarma o stress, may mga naitalang kaso na hinahampas-hampas daw nila ang kanilang mga ulo sa mga bagay sa kanilang paligid hanggang sa sila'y mamatay. Ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, nearly threatened ang status ng mga Philippine tarsier dahil sa decreasing population nila over the past 20 years. Ang organic encounter sa kanila ditong buwan ng Hunyo, maputing senyales kaya? Sa barangay Paco, Kidapawan City, malapit daw sa ilog na tagpuan ng tarsier na ito.
Habang dito naman sa barangay Laconon, Tiboli sa South Cotabato, spotted ang tarsier sa isang cornfield o maisan. Ang mga tarsier na ito isang naging kapalaran. Kapwa sila hindi nahuli para makauwi sa kanilang pinanggalingan. Ayon sa DNR, magandang senyalis daw ang wild sightings sa Philippine tarsier. Ibig sabihin daw nito na sa kabila ng human activities and communities, may natitira pa rin mga natural habitat para sa wildlife sa mga lugar na ito. Dami mong alam, Kuya Kim. Balikan naman natin ang tarsier sa loob ng eskwelahan. Ano naman kaya ang kanyang tadhana? Napunta siya sa likod ng television kasi hindi naabutan ng sunlight kasi alam naman natin na tarsier ay sensitive sa liwanag. Yung school kasi namin ay napapalibutan ng kagubatan kaya maraming mga species. Hindi namin siya ginalaw, hindi namin ginambalak at hindi namin siya pinagalaw sa mga estudyante. Binuksan namin yung bintana ng school overnight para hindi na siyang umalis at bumalik sa kanyang tahanan. Kinabukasan, absent na raw ang tarsier sa klase at marahil kusa nang umuwi sa kanyang tahanan. Ang mga tarsiers natin, requirement nila para mabuhay ay isang malaking area kung saan makakatalon sila at makakahanap ng pagkain. Tandaan, hindi lahat ng cute pwedeng hawakan. Parang tarsier na mas mabuti kung tayo ay hanggang tingin na lamang. Dami mong alam, Kuya Kim. Si Kuya Kim loves snakes at napakarami kong alagang mga ahas. Isa sa mga pinakamatandang alaga ko ito. This guy, ball python, is more than 20 years old already. At yung anak kong si Eman, itong paborito niya. 20 years ago, napaka-rare nitong kulay na ito, piebald ball python. Kita mo yung normal na kulay niya, tapos merong puti. Dati, rare to. Pero after 20 years, it became one of the most common ball pythons already. May pagkakwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim. At Dapat Fairy. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam, Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel.